Sobrang nagulat nga ako sa nangyari sa ating crayfish. Pagkagising ko nga ito na nangyari sa kanya. Pagkakita nga natin ay may nakita na tayong nakabulagta. At sobrang akong kinabahan sa mga puntong ito. Hindi ko nga alam kung ano nang nangyari sa ating crayfish. Kaya't agad-agad na nga natin itong chinek. Kinuha ko na nga agad itong ating fish net para mas makita natin ng malapitan kung anong na ba ang nangyari sa ating crayfish. Dito nga ay dahan-dahan natin itong kinukuha. At inangat nga natin ito agad para atin na itong may check. Pagkaangat ko nga ay hinawakan ko ito ng mahinahon. Sa mga puntong ang ito ay sobra akong kinakabahan dahil nanghihinaing talaga ako dito sa ating crayfish. Pero nang tinignan ko nga ay wala itong kalaman-laman. Unang naisip ko nga ay baka kinain ng kapwa niya crayfish. Pero sa mga puntong ito ay medyo nagdududa na ako dahil imposible naman na simot at wala talang kalaman-laman itong shell ng crayfish. At wala naman akong naisip na dahilan para mamatay ito dahil okay naman ang ginawa nating setup. At kahapon nga chinek ko ito at mukhang masisigla naman sila. Mabuti na lang naalala ko nagmumolt nga pala itong ating mga crayfish. Kaya simot wala talagang laman itong shell ng ating crayfish. Kaya ang una ko nga ginawa ay chinek ko agad itong ating tank at bibilangin natin kung apat pa ba itong ating mga crayfish. Ang naging plano ko nga ay iaangat natin ito isa-isang mga PVC pipe para makita natin ng mabuti kung kompleto pa ba itong ating mga crayfish. Dito nga ay may naispatan tayong isang crayfish. Kailangan nga ay apat silang lahat para ma-sure nga natin na tama ang hinala natin. Pangatlong PVC pipe ay positive ulit, may crayfish na naman. Sa punto nga ito ay mukhang nakita na natin silang lahat. At laking ginhawa nga ang aking naramdaman. Kompleto pa rin nga itong ating mga crayfish. At ito nga isa ay tumatambay pa dito sa taas. Hindi ko lang kaso ma-distinguish kung alin ba dito sa ating mga crayfish ang nagmolt. Dahil mukhang pare-pareho pa rin naman ang kanilang mga muka. Pero ang good news ay mukhang tama ang pagpapalaki natin sa kanila. At sapat naman ang pag-aalaga natin sa ating mga crayfish. Kaya't unti-unti na itong lumalaki. Speaking of pagpapalaki, ay may tinanay nga akong bagong pagkain sa ating mga crayfish. Ito nga ay chicken food. At ayon nga sa aking research ay high protein daw ito. Kaya bukod sa PO1 ay try din natin ito. Chinek ko nga ulit itong shell ng ating crayfish dahil first time nga na nangyari ito sa atin. Kaya't mas mabuting ma-observe natin ng mabuti itong ating mga crayfish. Upon checking nga ay mukhang good molt naman itong ating crayfish. Dahil sa pagkakaalam ko nga ay may tendency mabad molt sila at mag-cause pa ng kanilang pagkamatay dahil hindi nga sila agad nakalabas sa luma nilang shell. Kaya't good job pa rin nga sa atin. Isa nga itong good experience para sa katulad ko nag-uumpisa pa lang sa pag-crayfish. Kaya't kung gusto nyo rin nga mag-alaga ng mga katulad nito, pwede rin nga kayo mag-umpisa kahit maliit lang para kahit papano ay nagkakaroon tayo ng experience para kung sakaling lumago at dumami ito ay siguradong prepared na tayo dahil nga nakapag-ipon na tayo ng experience at alam na natin ang mga gagawin kung sakali man ngang magkaroon ng aberya at hindi na tayo baguhan sa pag-aalaga. Hanggang dito na lang nga at sana'y may natutuhan na naman kayo. Abang-abang na lang nga sa ating mga susunod na video. At kung nag-enjoy ka sa iyong mga napanood at hindi ka pa nakafollow, pakifollow na lang ang ating Facebook page at subscribe sa ating YouTube channel para mas updated kayo sa ating mga susunod na videos. Yun lang, salamat, happy fish keeping!